Setyembre taong 2000, nabalita ang pagtalo ng isang estudyanteng babae mula sa ikapitong palapag ng isang universidad sa Maynila. Wala raw itong iniwan na sulat o anumang bakas ng pagpapaalam. At hanggang ngayon, makalipas ang mahigit 20 taon, patuloy daw itong nagpaparamdam sa nasabing universidad. I wonder, sino nga ba ang babaeng ito? Na ang kwentong kababalaghan, kalat sa iba't ibang student social media forum. Ang mahiwagang kwento na matagal nang hindi nabigyan ng linaw, sa wakas, matutuldo ka na. Sa pagsasaliksik ng I Wonder, lumabas ang pangalang Maningning Miklat, isang babaeng namatay noong September 29, 2000. Ayon sa ilang balita, isa umanong guro, mahusay na pintor at makata mula sa angka ng mga manunulat. Siya ay nakapagsulat ng tula sa 3 wika, sa Mandarin, sa Filipino at sa Ingles. At mahusay siyang magsulat sa mga wika na ito. Kung di ako nagkakamali ay meron siyang na-publish na libro. Yung isa ay nung pagkabalik nila dito sa Pilipinas. At yung isa naman ay bago siya pumanaw. At yung pinakakilala yung Voices from the Underground. Ayon sa mga kwento-kwento kumakalat sa mga estudyante at social media forums, tuwing sasapit ang gabi, madalas daw na marinig ang nakakapangilabot na iyak ng babae na pinaniniwalaang si Maningning. Minsan pa nga'y sinasamahan pa siya ng dagundong ng mga silya dahil pilit daw itong nananawagan ng hustisya. Kaya bigla-bigla na lang siyang magpapakita sa anumang sulok ng gusali ng paaralan. Ang alam ko dun sa kanya is parang nagpakamatay siya because of problem. Di ko lang sure if about sa love life or mga financial, ganon. Pero alam ko teacher siya sa school na yun. Parang sabi doon na parang nagpakamatay siya dahil may problema siya sa boyfriend, sa lalaki. May guard daw po na nag-i-inspect tuwing gabi. Habang nag-i-inspect po siya ng mga rooms, may nakita daw po siya sa 7th floor na babae. Pamilyar din sa mga kumakalat na kwento tungkol kay Maningning Miklat ang professor na si MJ Rafal. Pero para sa kanya, tila puno ng romantisismo ang mga kwento. Nagpakamatay daw siya dahil sa pag-ibig. Dami mga kwento at wala rin namang malinaw na inilalabas yung kanyang pamilya sa kung ano talaga yung naging dahilan. May mga kwento pa nga dahil nagsala-salabat na siya eh. Lalo, di pa naman ganoon malaganap ang internet nung panahon na yon. Pero nung nagkaroon ng internet, parang mas naging urban legend siya nung kanyang pagkamatay. May mga nagsabi pa na mayroon siyang hawak na picture nung siya ay tumalon. Hindi alam kung kanino o sino ang nandoon. Tapos bumagsak siya na parang, alam mo yung maganda pa rin pagkabagsak niya. So masyado nang na-romanticize. Ang kanya matalik na kaibigan na si Aba, minsan na rin daw nakatanggap ng obra ni Maningning na hanggang ngayon ay kanyang pinag-iingatan. Birthday ko, July 15. That was in 1990. Dumating si Maningning, niregaluhan ako ng painting. Yung painting niya, may dedication pa sa likod. Nakilala siya kasi sa mga brushworks niya na Chinese-inspired na mga brushworks. Pinabulaanan din niya ang mga kwentong kumakalat. Tukol naman sa love life, na nagkwento din siya na hindi niya priority yung love life. Uy, sino yan? Meron siyang picture, nilalagay niya sa wallet niya. Katuwaan lang daw kasi nakikitan siya doon na friend niya na pogi. Pero ayon kay Aba, ang mas dapat tutukang kwento ang usapin ng mental health. Na nung panahong yun, hindi pa raw masyadong pinag-uusapan. The night before she died, nababalitaan ko na lang sa mga kaklase niya na parang lagi siyang dazed, napagod siguro talaga si Maningning physically, mentally. Sang-ayon dito ang mismong kapatid ni Maningning na si Banawe.
Pumanaw si Maningning September 29, year 2000. So kung may signs man ang mga tao na maaring red flag ng mental unwellness, hindi namin napansin. Lalo na artist siya. So talagang more often than not, meron siyang mga ginagawa. Like mas gusto niyang matagal sa kwarto mag-isa dahil dun siya nagpipinta. Dati, talagang meron pang stigma associated sa anything na subject related to mental health, kaya hindi siya masyadong pinag-uusapan. Gumanda ang situation nung napasa na yung mental health law. Pero kung may dapat daw pag-usapang kwento tungkol kay Maningning Miklat, ito ay ang galing nito sa sining at panitikan, na magpasa hanggang ngayon ay buhay na buhay sa alaala ng kanyang ina. Napakabait na bata niyan, tahimik, napakatalino. Pag nagustuhan niya, katulad noon yung pagpinta, talagang magpe-paint siya, no? Alam niyo ba na ang isa sa mga obra ni Maningning Miklat nandito pala mismo sa bakuran ng Kapuso Network? 1992 nang masungkit nito ang grand prize sa non-representational painting ng Art Association of the Philippines mula sa kanyang obra na Trouble in Paradise. Ang GMA ang isa sa mga naggawad sa mga kinilalang kampyon. Ang tagal ko nang hindi nakita noon eh. Mula nung nanalo yon. Mga kapuso, kasama po natin ngayon ang ina ni Maningning Miklat na isa sa kilalang pintor, lalo na ng kanyang henerasyon. Si Tita Alma, yan. Dahil sa paghahanap po ng I Wonder Team, napag-alaman po namin na isa po pala sa obrang kasama namin dito sa aming tahanan sa GMA ay likha ni Maningning, Ma'am Alma. Ay, nakita niyo na po ito? Yes, of course. Kasi nakita ko nung ginagawa niya yun. Oh my God! Ang obra ni Maningning na pinamagatang Trouble in Paradise, heto't buhay na nakadisplay sa mezzanine ng aming opisina. Ang feeling nyo? Nakita nyo to? Ang ganda-ganda. Ito yung time na yon, ito kasi very colorful eh. Habang nakikita nyo to, naalala nyo yung anak nyo? Oo. No, di ba? This is the nakakatuwa. Artwork of I'm so happy to see it again. Ang mabuti at naalagaan nyo ng GMA. Bilang pagpapahalaga sa makulay na buhay ng dalaga, ang kanyang orihinal na tulang berso, binigyang awit ng batikang mga awit na si Joey Ayala. Emosyonal itong inawit ni Aba, pag-alala sa nalalapit na anibersaryo ng pagpanaw ni Maningning. Habang may luha, ay huwag pang ibigin. Sa pangarap ko, ay huwag nang gisingin. Dumaan ako sa tahimik na ilog. Ang buong mundo ay parang natutulog. Kung may bunga mang sa tubig ay mahulag, parang ang puso ko na itong nadudurog. Parang ang puso ko itong nadudurog. Taliwas sa mga madidilim na kwento ng katatakutan, lumisan man si Maningning, mananatili ang kanyang liwanag. Ang ginamit niyang tinta sa pagsulat at pagpinta, patuloy na magiging buhay sa ating mga alaala.